Araw po mga ka-59 and have a blessed day po sa ating lahat. So ingat po lahat po yung mga naka-duty at duty pa lang po. Lagi po tayong focus sa ating trabaho. Maging matyaga po tayo, maging matatag sa hamon po ng ating trabaho. So yung topic po natin ngayon is about po sa mga laging sinasabi ng mga nakakakita sa mga security personnel, sa mga security guard, lady guard, basta yung mga nasa security industry. Ito yung mga binibigkas palagi nila. Ang security guard na trabaho ay trabahong tamad daw. Sabi ko nga sa title po is trabahong tamad daw ang pagiging security guard or lady guard kasi may mga lady guard na. So, paka-explain po natin to. Bigyan natin ng justification kung talagang ang pagiging isang security guard trabahong tamad po ba? Diba? Ngayon, so tingnan po natin isa-isa. Kasi sa aking pananaw, wala namang trabahong tamad Sabi niya, matulog ka nga minsan, nakakapagod din o yung sobrang tulog mo, di ba? Yung pa kayang may ginagawa ka. So, mindsetting na lang. Lahat ng trabaho, hindi ka dapat maging tamad. Kasi ang trabaho, pinagtatrabaho yan. Siguro nakadesign, pero tingnan natin kung bakit lagi nilang binabanggit ang security guard ay trabaho tamad. Una, sa pag-apply pa lang or pagkakaroon pa lang ng license, siyempre magsisecure ka muna ng license bago ka mag-apply. Siyempre kailangan may license po tayo, so kukuha ka ng requirements or una, magti-training ka muna. Undergo ka po ng training, then after mag-undergo mo ng training, siyempre pag yan ng mga requirements na sa training pa lang, pagka PLTC or yung first time ka palang magsi-security guard, 15 days po yan. Tuloy-tuloy po yan. So, tamad diba? Ang haba. Yung tamad ka, hindi ka na makakarating sa pagtitraining. Doon pala, tingnan po natin na yung mga followers ko po na ay hindi niniisip o hindi man sila security guard na nakakapanood po nito, sana po intindihin natin. Okay, sa requirements, training pa lang. After po nun, nasa training ka, kukuha ka ng mga requirements mo. Ano yung mga requirements? Ang dami. Kung talagang tutusin, may neuro, may drug test, tapos ang dami, mga clearances, napakadami yan. Barangay clearance, police clearance, dati kami may court clearance pa dati. Ang dami, mga NBI, yan, DI clearance, sobrang dami po yan. Tapos, pagka okay na yung mga requirements mo, magpa-file ka na sa krame para kumuha ka ng license. Doon pa lang, noong mga time namin noon, talagang sobrang haba ng pila. Kailangan yung iyong requirements, sunod-sunod po yan. Kung ano yung nakalagay sa sosya ng mga requirements, dapat sunod-sunod yan. Kung 1, dapat ingin na sa una mo. Pag hindi, tinatapon po talaga ang mga voter dati. Okay? So, kita niyo po, kung tamad, hindi ka na makakarating doon. Haba ng pila, madaling araw pa lang, kailangan mo andyan ka na. Kaya sabi ko nung ako'y nasa security industry, kasi dati ang pananaw ko rin gano'n, hindi pa ako nasa security industry. Ano ba naman itong mga panigupo lang kayo, trabahong tamad talaga. Yan. Mas laki ng mga sinisweldo, mga ganyan So, nung nandun na ako sa security industry, doon ko na-realize, hindi pala. Hindi biro. Talagang, sabi ko nga, subukan nila yung mga nagsasalita sa security. Okay, so mamaya makalalaman po natin. So pag nakuha ka ng license mo, okay na, maghahanda ka na para sa apply ka sa pag-apply. At yung gawin mo yung uniform. Magkano ang uniform ng security? Sa lahat ng mga paraphernalia niya, ang dami. Kailan gagastos ka siguro more or less, yung talagang kung talagang kukunin mo yung uniform, yung may standard talaga, mag-prepare ka hanggang 3,000 to 4,000 yan. From head to foot yan. Diba? Kung mga dalawang set na siguro yung 4,000 mo, pwede na yan. O dagdagan mo kasi yung shoes ang mahal. Magkano ngayon ang mga talagang tulad ng mga Gibson lights, nasa I think 2,000 plus na ngayon yan. Diba? So yun. So gastos na. Ngayon, after mo nun, apply ka na ngayon sa agency. Siyempre, mga agency standard. Pag tinignan ka, medyo hindi mo kabisado yung mga ganito, hindi ka tatanggapin. Nag-aaral ka rin, review ka ng 11 general orders, alam mga tanong, gun safety, yan, bago ka mag-apply. Ngayon, naka-apply ka na, okay ka na kay agency, dadaling ka na ngayon kay client. Interview na naman yan.
Di ba? Kasi wala naman sa agency talaga ang susi para magyan ka ng duty. Nasa client. Yan. So, dapat kay client, i-interviewin ka na naman. Paano kung sumalta ka doon? I-apply ka na naman sa iba, dahil ka naman sa ibang clients. It takes time kung makakuha ng duty. Di ba? Ayun, pag nakapasa ka na doon sa ating client, siyempre, andyan na yung tinatawag na mag-ano ka, mag-ano ka niyan, sisecure ka na naman din ng mga kailangan doon sa area mo. Diba? Eh kung malayo ka ngayon, siyempre biyahe na naman. Yan. So after po nun, kung naka-duty ka na, ito pa. Siyempre, pasok ka na, may duty ka na. So ito yung mga requirements, mga training mo, and then sa uniform mo naman, everyday, paplansya ka, araw-araw para pernalya, linis dito, linis doon, papakintabi mo talaga yan. Diba? Shoes mo, ayusin mo yan. Tapos, siyempre, pag preparation pa lang, it takes time na. Pagdating sa trabaho, ikakabit mo pa isa-isa yan. Aayusin mo pa yung mga belt mo, lahat yan, yung mga torlolo mo sa katawan, ang dami. So, doon pa lang, makikita na po natin kung trabaho tamad ba ang pagiging security guard. Ngayon, nakapasok ka na sa pagiging gwardiya. Doon na, aayos mo na yun po. Dapat po, ito yung standard na security guard. Kaya na pagkakamalang tamad, kasi kung minsan yung iba, kung makita mo talaga naman sa uniform pa lang, parang hindi naliligo. Kaya yun talaga, nababansagan po tayo ng tamad. Kasi nga, hindi natin na ipapakita. Diba? Ngayon, kung maayos ka, ito yung sinasabi po natin dito, is yung effective security guard na talagang makikitaan mo na handang-handa siya na ibigay yung responsibilidad niya sa trabaho niya. Ngayon, yun na, pasok na po tayo na is may proper nalya mo, ito na yung mabigat mo doon, yung responsibility mo sa trabaho mo. Depende po yan sa sitwasyon ng pwesto kung saan naka-assign. Paano kung yung mga enemies residential, maraming tao dyan, ang daming concern, ang daming mga violators po dyan, most sila yung mga violators, paano mag-i-handle yan? Kung tamad ka, huwag kang maging gwardiya. Mabigat po ang responsibility. Ang trabaho ng guard, nakaupo, nakatayo, kasi po nature po ng trabaho ng security guard yan. Alam naman pag walang ginagawa, maglambitin yan dyan kung ano yung pagkagawa. Siyempre, po, tatay ko, pero nag-iisip po yan. Nakahanda, nakaabang sa any eventualities na pwedeng mangyari. Kaya dapat ang mga security guard, hindi ko muna security industry po tayo, dapat we have to respect. Dapat lahat naman wala naman dapat yun. Kasi pag mga security, ang tingin nila dyan, kalaban. Yan, number one po yan Kaya sinasabihan, binabansagan ako ano yung mga gwardiya, arrogante, bastos, mga term nila na yan. Mga baho, mga ganyan. Kumbaga, nagkukuha na sila ng para, kung ang guard maayos magtrabaho, ang daming sinasabi. Marami akong na-handle na ganyan. Kung talagang ituring nila yung mga gwardiya, mga kalaban nila, hindi nila alam. Itong mga security guard na to, ang nagpo-protekta sa kanila. Hindi yan kalaban. Dapat ang guard, dapat nating pahalagahan. Kasi pag may nangyari, sinong tutulong? During emergency, sinong tutulong? Kaya dapat ang guard, pinapahalagahan niya. Lahat naman. So, ini-specify ko lang dito yung security guard. Kasi ganyan ang napapansin ko. Pag nakakita sa mga yung guard na to, ganito, ganyan, tatanong naman. Siyempre, policy, sumusunod po yan sa mga protocol. Nag-i-implement po ang mga security guard. Hindi yan gumagawa ng policy. Sila po yung nag-i-implement. Tandaan po natin tayong mga security personnel ang nag-i-implement. Yun yung mabigat yung implementation Kaya pag hindi napasa, bawal ang ID, ganyan, sabihin nga, arroganteng ka nyo, naninigaw, kumausata, mga ganyan. Pero sila yung makukulit. Kaya ang sabi ko nga palagi, dapat always keep a maximum tolerance. Kailangan talaga huwag nating kainin o kagatin yung pain na ginagawa nila. Kasi ganyan yan Ang dami ko naman, papainan ka niyan, gagawa ka ng ganito, nasabihan ka ng ganito. Pagka inano mo yung pain na ginawa nila o sinalo mo, wala na, talo ka na ganyan. Kaya doon papasok na yung arrogante. Baso siyempre, client yan, customer yan. Sinasabi na customer is always right, pero not all the time kaya kailangan i-implement lang natin ng tama na maayos, nang walang friction. Paano mo i-handle yung sitwasyon? Yan. Kasi ang iba naman kasi talaga makikita mo talaga minsan hindi na nag-aayos kaya minsan may nakita kami ako mga guard, hindi ba isang uniform, nakatanggal yung necktie, naka long sleeve, nakatupi yung kanilang mga
uniform. So, makikita mo talaga na tamad talaga kasi, di ba? So, nasisira. Kaya nga dapat binibigyan natin ng mataas na expectation yung trabaho kung nasaan tayo. Sa sarili mo na nagsisimula yan para hindi nila masabi trabaho tamad. Pero pag na-security industry ka, hindi ka dapat tamad. Number 1 po yan. Kahit ito pa, 12 oras kang duty. Kung tamad ka, magtatagal ka ng 12 hours. Imagine mo yan, 12 hours ang duty mo, may guard mounting pa na 30 minutes to 1 hour. Di ka naman pa, 1 hour na yan. Maximum. So, ilang oras na yan? 13 hours na. Babiyahe ka pa ng mga 3 oras. O 2 na ka mo, pinakamahina. 15 hours na yan. Imagine mo yan. Mag-aayos ka pa ng uniforme mo, magano ka dyan ng mga 30 minutes. Kaya nga 15 to 16 hours ang gagugulin mo sa trabaho mo pa lang. Ilang oras lang tayo na meron sa isang araw, di ba? 24 hours. Ilan na lang ang natira. Maglalaba ka pa pagdating sa bahay pag wala kang kasama sa buhay. Imagine yung sabihin yung trabaho tamad ng trabaho ng security. Wala pang mga day of halos yan. Straightan pa. So, kung tamad yung mga security na yan, sana walang mga establishment na nag-i-exist. Totoo naman po yan. There is no any establishment or any business na mag-i-exist, nag-bloom kung wala itong mga security guard na to. Hindi naman pwede mga pulis ilagay mo dyan, i-hire mo. Hindi naman po pwede yun. Hindi po ba? Kasi ang mga kapulisan natin, kasundulan natin sa bansa natin yan. So, ang kukuning guard, sila yung magbabantay. Tapos, hindi pa pinapahalaga. Parang tingin sa guard, guardia ka lang. Hindi. It is an asset. Tandaan po natin, ang security, hindi po yan liabilities. It is an asset. Kasi bakit po? Wala kang guard, ninakawan ka ng milyon-milyon yan. O daang libo. So, sabihin mo, gastos ang guard. Hindi. Kailangan, binibigyan talaga ng malaking pondo ang security. Kasi, iyan ang gagana para maprotektahan ng inyong mga ari-ari. Ang buhay. Kinagtataka ko sa ibang mga kliyente na hindi naman na-security. Bakit hindi mo mahalin ang mga hindi mo pahalaga respeto yan? Kasi anytime, iyan naman tutulungan sa pag may mga nahihimatay, guardia mag-a-assist. Siyempre, marunong sa first aid yan. Kita mo yan, tapos kakalabanin mo ka, sasabihin mo din maganda. Siyempre, kahit naman tayo, guard, ginanyan mo ko, magkita matalpas, hindi kita kasi kasuhin. Real talk po tayo. Hindi ito sabihin na grabe naman yan. Yun na nga po eh. Kailangan din siyempre respeto mo sa tao. Magpalit kayo ng posisyon, ikaw maging guard, siya ikaw, ganyanin ka anong mararamdaman mo. Kaya dapat po, tinitingnan natin, kaya ako maging guard, ano kaya maplano ako ganito, no? Di ba hindi? Kahit naman hindi sa trabaho security, housekeeping ka, inaalipusta mo yung tao, naglilinis siya, na kung di maglinis siya, di puro kayo sakit dyan. Respect po ang kailangan. Kaya nga, dapat naman din tayo mga security guard, ipakita natin na kahit respect mo. Paano ko na sabi ko nga, physical appearance mo. Ayusin mo yung uniform mo, ayusin mo yung pagsuot mo, hindi maka-uniform, okay na. Ang lukot na lukot, planchahin mo yan, linisin mo yan. Magpabango ka, ayusin mo. And after that, makikita nila marunong yung tao. Hindi ka basta-basta gawin. Kasi pa nagsalita ka, kahit ganit ka, layo ka lang. Ay, ganun po sir, ma'am, ganito po kasi yan, sir, ganito po yan. Medyo may protocol po tayo, ever po talaga na kailangan nating anin po yan, endorse po kita sa office. So, paano tayo mapapamulo? Di po ba? So, mahalagang usapin ang security industry na dapat binibigyan ng halaga to. Hindi dapat to sinasabihan ng arrogante mga guard, pasus yung mga guard, pag di na sabihin, pasus na, ganyan. Hindi po dapat. Dapat binibigyan natin ng pagpapahalaga. Kaya ang usapin po natin dito is trabaho tamad ba? Sa mga sinabi ko, kayo na po yung makakapagsabi kung trabaho tamad ba o ano. Pero sa akin, sa tagal ko security industry, hindi po talagang tamad ang pagiging isang security guard. Kailangan meron kang tiyaga, perseverance, tenacity. Lahat dapat meron ka. Respeto, disiplina. Kasi kung wala kang disiplina sa sarili mo, hindi kang tatagal eh. Lakwatsero ka, lasengko ka, inom ka ng inom, kahit na may trabaho, papasok ka, wala kang tulog, di ba ang katawan mo? So dapat po talaga bilang isang mga security guard, dapat pinapahalagaan natin. Number 1, siyempre yung sarili natin. Tapos yung trabaho natin, paano natin i-handle. At the same time, yung physical appearance, para makita nila na ang pagiging mga security personnel ay hindi trabaho tamad. Na andyan yung talagang punong-puno ng pagpapahalaga, disiplina, responsibilidad doon sa area of responsibility at higit sa lahat,
tayo yung nagpo-protect sa buhay ng mga tao, ganun din sa kanilang harian. So para sa akin, at talaga naman hindi, kahit naman kanino, walang trabaho na sinasabi trabaho tamad. Lahat ng trabaho, kailangan mo ng pagsisikap kung sumagro, lalo na sa pagiging security personnel, kasi 12 hours yan, hindi biro. Implementer ka ng policy. Ilang milyon, bilyon ang binabantayan na sa iyo. Hindi yan sabihin, bantay ka lang dyan. Hindi. Yung responsibility ang napakabigat na dapat ipinibigay natin kasi yun yung trabaho natin. So maraming salamat. I hope po naliwanagan na ang pagiging security guard hindi po trabaho. Sinasabi nila yan, hayaan po natin, ipakita natin. Basta focus tayo sa trabaho, ang aim natin mapabuti kung saan tayo nakasal. And God bless po sa atin.